Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ito ang Chika Kabibig. Grabe talaga, no? Sabi nila, ang mga Duterte daw ang posibleng mastermind sa kaguluhan sa Senado. Sabi ng isang congressman. Kasi gusto ng mga Duterte daw na hindi matuloy ang impeachment ni Pizarra, kaya nagkaroon ng kaguluhan sa Senado. Uy, excuse me. Successful po ang pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado. And that time, yung nagkagulo, papunta na ang articles of impeachment sa Senado at natanggap talaga to kabibig ha. Tapos may chika pa, si Congressman Jay Conghon. Tinanong niya kung magkano ang binayad para daw mapatalsik si Soto. Ano daw ipinangako? Para daw maitsapwera si Soto bilang Senate President at si Alan Peter Cayetano ang Pangulo ngayon. Bakit takot sila? Ha? Wala ba silang tiwala sa 13 majority black senador? Kasi bakit? Sa una pa lang yung impeachment ni Bisara, ramdam yung matatalo kayo. Ramdam yung mga gawa-gawa, yung mga yung mga probable cause. Ngayon, ang mga expert na ito ay nabilong na sa majority black, takot kayo na masupalpal, mapahiya, kasi maraming butas ang articles of impeachment ni BP Sara. Kasi kung si Soto pa ang Senate President, kasama sa mga majority black, sina Risa, sina Bam, si Kiko, alam naman natin mga kakamping, dilawan to alam naman natin na ayon lang kay BP Sara. Pero itong bagong majority black, ay nako, gusto nila yung fair na impeachment trial kay BP Sara. Si Conghon talaga nagtanong kabibig. Grabe naman si Conghon. Bakit kaya natanong ni Conghon yan? Kung based on experience? Huwag naman ganyan kabibig. Kasi siya lang sa lahat ng mga congressman ang nakapagtanong dyan. Bakit based on experience ba? Magkano o mano ang natanggap ng mga senador para mapatalsik si Senate President Tito Soto? Ano ang mga ipinangako? Uy, bakit mo ito natanong kung sa lahat ng congressman, baka ikaw lang talaga ang nagtanong nito. Bakit? Kami din hindi kami naniniwala na may bayarang nangyari. Ay in fact, nagbotohan naman sila. 'Di ba? Nagkagulo nga ang Senado after ng botohan. 'Di ba? Tapos ikaw lang talaga nakapag-isip, saan mo nakuha ang ideyang ito? Kasi hindi ka maka-ideya kung hindi mo na experience, hindi mo gawain, or hindi mo na experience or gawain mo ang mga ganitong klaseng mga etche-boreche. But alam mo naman sa Kongreso, marami na nagsabi. Si Congressman Erese nagsabi tungkol sa mga ipinangakong ng mga FLR ni-release. Tapos si Congressman Leandro Leviste, sabi daw ni Senator Amy Marcos from 5 million to 20 million ang pinamimigay. So, kung makapag-isip ka ng ganito, baka based on experience. Hala ka. Sabi ni Harry Roque, walang mga ngako kasi hindi sila administrasyon tulad ni Bangag na may pagkukunan ng pondo, kaba ng bayan. Halata ka masyadong gumagawa kayong dahilan na walang katuturan. Tama. Tama sa Attorney Harry Roque. Di ba? Sino? In fact, hindi naman hawak ng majority ang administrasyon ngayon. Hindi sila mga tuta ni BBM. Yan na nga. 13 heroes of the people. The loudest accusations sometimes come from the guilty. Palibhasa gawain, kaya ayon tamang hinala from Aces Almero. The playbook lul. Stranded yung impeachment nyo, finish na. The thinker, the doer. Nako, komento na ating mga netizen. Ito pa. Alam na alam mo kung been there, done that. The fixer says what he does. Another one in the crocodile farm. Manalamin ka, sir. The one who thinks, the one who does. Hala, if that's what you're thinking, because that's you. Hala ka. Grabe naman mga netizen na kumaka-comment. Huwag kayong ganyan. Respetohin nyo si Kong. Diba?
Pero in fairness sa lahat ng congressman siya lang nakapag-isip ng ganong ideya. Bakit? On the other hand, mga kabibig, grabe naman 'tong mga tsismis nila. Ay niya, ang mga Duterte daw ang posibleng nasa likod. Grabe, posibleng nasa likod ang mga Duterte daw di umano sa nangyari sa Senado. Sino bang congressman? Grabe naman ang mga congressman, mga gawa-gawa ng istorya. Ito kabibig, pakinggan natin sa Bilyonaryo News. Kinig tayo. Posible raw na kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y stage shooting sa Senado. Ayon sa ilang kongresista, anila maaaring may kinalaman daw ito sa impeachment ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Gabi sa Senado. Kasi Valeriano pala. Barila sa Senado, political drama lang. Paniwala ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, political drama lang ito. Yun ang primary concern nila. Definitely, whether they will deny or admit that, yun yung primary concern kagabi. Kaya nagkagulo At na-serve naman yung purpose. Kung talagang nawala na siya o nakatakas na siya, yun na yun. Nagkaroon pa ng putukan na wala naman. Tingin ko tingin ko, parang drama lang din yung putukan na yun para lang ma-divert yung attention natin lahat. Posibleng Duterte rin anyang nasa likod nito. Hindi malayo dahil karamihan doon sa nasa majority talagang mga alay nila Grabe. Grabe naman yung utak na to. Kasi sa majority, mostly sa mga majority ay ally ng mga Duterte. So posible ang mga senador na to ang gumagawa ng drama. Wow, grabe. Grabe ka-productive ang brain cells niya. Ako tingin ko, bakit lalabas si Senator Bato knowing na nakapagtago na siya ng 5 buwan di ba? So sino yung nag-convince sa kanya? I don't believe na si Senator Alan Cayetano lang nag-convince sa kanya. It can be yung mga Dutertes para sa lumabas, para makuha nila yung majority. Sa panayam sa memo with Corina Sanchez, sinabi rin ng isa sa mga House Prosecutor na tila orchestrated ang nangyaring pamamaril sa Senado. It's alarming and disturbing na may ganong kadaming putukan at hanggang ngayon wala tayong maituro kung sino ang nagsimula sa putukan. Pero talagang nakakabahala ito na sa ganong sitwasyon, it would compromise the Senate as an institution, na kompromiso ang buhay ng mga empleyado at ng mga senador. Hindi mo maiwasang mag-isip kung ano ba talaga ang nasa likod nito. It's unacceptable, no? At dapat talaga managot kung sino man ang nag-orchestrate. Dapat talaga. Iba naman ang paniniwala ni Cavite Congress Miao Kiko Barsaga. Sa kanyang mensahe sa Billionaire News Channel, nagpupuksaan na raw sa Senado para lang maibalik si Senator Tito Soto bilang Senate President. At ang nasa likod raw nito ay ang mga gustong ma-impeach si VP Sara. Pero ang makabayan back, si Senator Bato de la Rosa ang sinisisi sa nangyaring gulo sa Senado. Gate nila, kailangan ng sumuko ni de la Rosa. Para sa agenda ay... Wow, kailangan daw sumuko ni De La Rosa. Hala ka, grabe naman. Yan ang hinihintay ko Duterte na naman. So hawag na pala ni VP Sara ang NBI. Tamang question. Di ba? Hawak na pala ni VP Sara ang NBI. Billionaire News active pag ganitong balita pero pag ghost project meme. Kumalat na ang anti-Claire syndrome lahat sa Duterte na bakit may NBI? Sino ba may hawak ng NBI? Si BBM, di ba? Natawa ako sa congressman na ito. May maleta rin kaya to? Kayo talaga, no? Grabe, nakipag-coordinate ang mga senador sa NBI. In fact, ang NBI nga hindi makapasok sa Senado kasi may tawag dito, cooperation na at nag-usap na si Senator Alan Peter Cayetano at si NBI matibag na bawal na muna ang NBI sa loob ng Senado. Pero sabi nyo, ang mga Duterte na naman ang nag-orchestrate nito. Sinisisi na naman, sablay kasi ang attempt. Iba't naman nila gagawin yun one day after they already have the number. So, quash the impeachment. Math question. Patawa naman si Congressman. Di naman nakakagulat na, mas nakakagulat kundi isangkot ang mga Duterte. Tama, nakakagulat talaga. Kundi niyo isangkot ang mga Duterte. Well, in fact, alam na namin na yun talaga ang script niyo. Papalabisin niyo talaga na ang mga Duterte ang may kasalanan.
Makinig kayo kay Senator Marcoleta ha, kung ano talaga ano to nangyari. Huwag puro speculation, huwag puro haka-haka kasi nakakahiya, 'di ba? Congressman pa naman kayo, nakakahiya talaga. Ito na kabibig, mag-game tayo. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Oh. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Opo, Di ba oo. mo nasasabihin ng Yes, yes, oo. Si Bato Kanya, wala yan, hindi Hindi makakarating. ba? Oo, yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Oh. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun Nandun na na, eh. oo. It's another parang another shield of guarantee na Ah. talagang kasi nga takot na takot eh. Oo. Oh. Ako rin naman wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato. Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Oo. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Oo. Hindi ko lang alam. Paano kaya mangyayari yun? Oo. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Mhm. Dami. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisiyan. Yun ang kanilang talaga Pinanggagalaite. pinanggagalaiti na yan. Paano niya nakalusot ito? Paano nakapasok dito yan? Oo, para ko nang nakikita ng halos sila naglulupasay lahat eh. Tama ba yun? Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Oo, pagkatapos Correct. doon, lumabas silang lahat. Pumunta sila Opo. doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Oo. Siyempre, Nakidinan kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Oo. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oo. O, di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, Oh, yes po. talagang ano eh. Oo. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Palagi parang yun na. Kami ba ganon? Oo. Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon. Opo, kasi- Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo po Talagang- mismo, yes, nakamonitor kami nun eh. Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Oo, pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin dahil kailangan matapos yung agenda namin. Alam nila. Yun pala ang nangyari. O narinig nyo si Senator Bato, si Senator Marcoleta ha, narinig nyo ang kanyang, tawag dito, ang kanyang statement, narinig nyo kung ano ang kanyang nalaman ng panahon ng kaguluhan. Yun pala, 'di ba? Ay, nako. Kapag sila ang nakakalamang, walang nagre-react. Pero ngayon, sila ang nalamangan para sa mga langgam na di mapakali, pati mga pare naglabasan. Ang daming alam sa batas ng ICC. Wala silang pakialam sa batas ng Pilipinas kasi hindi pabor sa kanila, which is true. Tama talaga. Paulit-ulit ko tong pinakinggan, parang si GV ata yung binabantayan. Ewan natin kung sino yung binabantayan. Lumpasay talaga. Marites kasi, hindi Marites kasi true to life story yan, totoo yan. Galing mo po, Senator Marcoleta, huwag kayong pumayag na palitan si Cayetano. Gusto ko talaga itong senator, naku, ilang ulit akong mag-view kasi natutuwa ang banat. Marites din si Senator Marcoleta, iba talaga ang may alam. Go, Senator Marcoleta. Magkaibigan yan si Legarda at Soto, kaso bumaliktad. Ganun talaga, walang kaibag-kaibigan pag sa politika, di ba? Kahit nga magkaibigan sila, posible na traidor-traidoran pa rin mga kabibig. 'Di ba? Nakakatawa lang ang mga pangyayari ngayon. In fairness, ang galing talaga ni Senator Alan Peter Cayetano.
Kasi parang ang gulo na eh. And they're talking about impeachment. Pero kabibig ha, grabe ha, J. Kong Hun ha. Nakapag-isip ka talaga ha, mga ganong estilo ha. Magkano ang bayad, kung ano ang pinangako. Tapos itong si Valeriano, Duterte na naman ang kanyang posibleng sinisisi ha. Mastermind ha. Grabe ha. Ang galing ng mga utak nyo ha. Yun lang kabibig ng ating latest Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, share this video. Bye everyone. See you next time.